Hey guys, so nauuso na naman ngayon yung paghahanap ng airdrop and pagbili ng mga new coins or ng mga meme coins, no? And para makapag-participate tayo sa mga ganun, kailangan natin magkaroon ng tinatawag na Web3 wallet or crypto wallet. Now, yung OKX wallet yung napili ko kasi nga I'm trading sa OKX. Ibig sabihin, mas madaling i-transfer yung pera ko from my OKX exchange papunta sa OKX wallet. Magkaiba kasi yun. Yung OKX exchange, doon tayo nagtitrade ng ating mga major coins, no? Now, yung crypto wallet or OKX wallet, doon tayo pwedeng mag-participate sa mga airdrop, doon tayo pwedeng mag-participate sa mga pagbili ng mga new coins or new meme coins, no? Ang kailangan nyo munang gawin is mag-register sa OKX kung wala pa kayong OKX account. Now, meron tayong link dyan sa baba. Ang kailangan nyo lang gawin is i-fill out yung mga forms, mag-provide ng IDs and all, no? Lahat ng kinakailangan. And tapusin nyo yung verification na tinatawag. Now, once verified na kayo, ang next nyo namang gawin is kailangan nyong pondohan yung inyong mga OKX account, no? Kung hindi nyo pa alam kung paano pondohan yung inyong mga OKX account, meron din tayong video dito sa ating channel kung paano pondohan yung inyong OKX account, no? May it be sa GCash, may it be bank transfer, or what. So, hanapin nyo lang yan sa ating channel. Now, let's say na pondohan nyo na yung inyong mga OKX account ng USDT. Ang kailangan namang natin gawin is set up yung inyong OKX wallet. Makikita nyo dito sa taas, may nakalagay na wallet. Ang kailangan nyo lang gawin is i-click yan. Okay? Welcome to Web3. Now, dito sa Web3 guys, may nakalagay na akong Solana and Ethereum. Bakit Solana and Ethereum? Ito kasi guys yung madalas na ginagamit sa pagtitrade ng mga meme coins, okay? Or ng mga new coins sa market, no? And ito rin yung ginagamit minsan as gas fees sa mga airdrop na tinatawag. Okay, ano yung gas fees? Ipagpalagay mo na lang na parang banking fees, no? Para makareceive ka ng pera or makatransfer ka ng pera, kailangan mo ng banking fees. Ganon din dito sa crypto wallet. Para makasend ka or makareceive ka, kailangan mong magkaroon ng tinatawag na gas fees. Okay, so Ethereum and Solana yung mga major coins na ginagamit dito. Alright? By default, siguro hindi pa ganito yung nakikita nyo sa wallet, no? Kasi kakasimula nyo pa lang. So, kailangan nyo gawin is i-click nyo yung wallet dyan and mag-register kayo ng seed phrase wallet. Okay? Dapat yung seed phrase wallet na yan, ilista nyo yung mga seed phrase or yung mga main keywords kumbaga sa inyong notebook or sa something na hindi ma-open ng ibang tao kasi kapag nanakaw yung mga seed phrase na yan, pwede nilang ma-open yung wallet nyo. Okay? So, i-make sure nyo na nakasave yan or isulat nyo sa notebook para siguradong hindi ma-hack. Okay? Now, let's say nakapag-set up na kayo ng inyong seed phrase wallet. Ang next natin gagawin is popondohan natin yung inyong seed phrase wallet. Popondohan natin ng Solana and popondohan natin ng Ethereum. Alright, now let's do that. Kailangan natin gawin is balik tayo dito sa exchange. Tapos, puntahan natin itong trade tab. Okay? Now, dito naman sa trade tab, i-click nyo ulit itong trade or long press nyo itong trade tapos lalabas itong option na ito. Spot, futures, pre-market, blah blah blah. Make sure na nakalagay kayo sa spot. Okay? Click natin yung spot and hahanapin naman natin ngayon yung word na Solana or Ethereum. Okay? Now, in this case, nakapili na dito yung aking Solana. Pero let's say hindi nyo mahanap yung word na Solana dyan sa taas. Ang kailangan nyo gawin is i-click yan. Tapos, mag-browse tayo dito sa baba, okay? Katulad nito, Sol or Solana, ETH or Ethereum. Okay, so pondohan nyo ng Ethereum or pondohan nyo ng Solana. Pero yung sa akin, ang ginagamit ko madalas is Solana. So for this example, Solana yung gagawin natin. Okay, next is, kiklik nyo naman dito yung spot trading. Now, kapag nasa spot trading na kayo, ang kailangan nyo gawin is i-check kung magkano na ngayon yung presyo ng Solana. By default, makikita nyo dito yung presyo ng Solana. Siguro sa inyong application naka-dollars pa. That's by default. Sa akin kasi binago ko na ito into Philippine peso para mas madali kong maintindihan kung magkano yung mga ito-transfer ko, no? Pero kung hindi nyo alam kung paano gawin yan, punta muna kayo dito sa OKX. And punta tayo dito. Tapos, puntahan natin itong nandito. Click natin yung preference. And i-change natin as PHP yung currency dito, okay? Para ma-change siya into Philippine peso. Alright? Now, if you're done with that, balik na tayo ulit. Okay? Ulitin natin, click tayo sa trade tab. Make sure na nasa spot tayo. Hanapin natin yung Solana. Okay, eto Solana. Make sure na nasa spot. Then, bibili na tayo. Okay, ang kailangan natin gawin is dapat nakalagay siya sa market tab.
Ibig sabihin, we will buy Solana at its market price or we will buy Solana at its current price. Now, para ma-check nyo yung presyo ng Solana, pwede nyong i-check dito sa baba. Ibig sabihin, as of the moment, ang presyo ng 1 Solana is around $251 or katumbas ng 14,000 pesos. Okay? Now, kung gusto nyo makita yung chart, meron din tayo dito option sa taas. Click nyo yan. And then dito na ngayon yung chart natin for Solana. Itong nakikita nyong letter B dito ako bumili ng Solana. No? Kung hindi nyo alam kung paano makita yan, click nyo lang itong nandito sa taas. Okay? Then, i-click nyo yung historical orders. Ang next nyo na lang gawin is i-click yung trade. Okay? Now, kapag nandito na tayo, ilalagay na natin yung amount of Solana na gusto nating bilhin. Now, let's say for this example, ang gusto kong bilhin is 20 USDT. Ibig sabihin katumbas yan ng around 1,000 pesos. Okay? Next, ang kailangan natin gawin ngayon is i-click natin yung buy Solana. And ayan na siya, na-place na yung ating orders. Ibig sabihin, nakabili na tayo ng Solana. Now, saan makikita yung ating biniling Solana? Dito mo yun ngayon makikita sa tinatawag na asset tab. Okay? Dito nakalagay lahat ng binili mo. Okay? Next is puntahan natin itong trading tab. Alright? Okay? Kapag nandito na kayo ngayon sa inyong trading tab, makikita nyo na dito sa baba yung inyong mga asset na binili. Now, huwag kayong magtaka kung hindi umabot ng $20 or hindi umabot ng 1,000 pesos yung binili nyong Solana kasi may tinatawag tayong trading fees. Every time you buy, may fees. Every time you sell, may fees. Kaya that's normal na hindi eksaktong 1,000 pesos yung nakita nyo dyan. Okay? Now, click natin itong Solana and i-click natin itong transfer. Now, kailangan natin gawin dito is i-transfer yung ating Solana from trading papunta ngayon sa funding. So, make sure na nakapili dyan, trading to funding. Kung sakaling hindi man ganun yung nakalabas dyan, i-click nyo lang itong nandito sa taas, okay? And may exchange yan, okay? So, again, trading to funding. Alright, now, i-click natin yung ating asset na gustong i-transfer, in this case, Solana, and i-click natin yung amount na gusto nating i-transfer. Pero para mas madali, i-click mo na lang yung max. Ayan, ibig sabihin, ito na ngayon yung Solana na ita-transfer natin sa ating funding account. Now, click natin yung confirm and transfer successful. Okay? Now, saan na naman natin mahanap yan? Back tayo. Okay? Back na naman tayo. Kapag nandito na tayo sa ating asset, i-click na naman natin ngayon yung funding. And eto na guys, nandito na ngayon yung Solana na nilipat natin from trading to funding. Okay. Now, click ulit natin yung Solana. And ang gagawin natin ngayon is i-withdraw natin yung Solana. Anong ibig sabihin? I-withdraw natin siya from ating OKX exchange papunta dun sa ginawa natin kaninang OKX wallet. Now, at this moment, hindi na pinapayagan ni OKX na i-share natin sa public yung magiging process nito guys kasi for privacy na lang. Okay? Kaya kung nakikita nyo, black na yung ating screen dyan. Pero i-dictate natin dito kung ano yung gagawin. Okay? Next, i-click nyo na lang itong OKX wallet. I-click nyo sa taas yung seed phrase wallet. Now, kapag nandito na kayo sa inyong seed phrase wallet, ang kailangan nyo lang gawin is slide. And ita-transfer na natin ngayon yung amount ng Solana na gusto nating i-transfer. Okay, click natin yung max. Again, black na naman yung screen na nakikita nyo dyan kasi for private purposes, no, hindi na ina-allow ni OKX na makita ito ng public. Then after that, you click submit. Once you're done, magkakaroon dyan ng tinatawag nating withdrawal confirmation. So, i-confirm lang natin yan. And there you go guys, nakapag-transfer na tayo ng Solana from our crypto exchange or OKX exchange papunta sa ating OKX wallet. Ang kailangan mo na lang gawin is maghintay. Ang sabi dito, it will arrive within 2 minutes, no? So, maghintay ka na lang. Now, balikan na natin ngayon yung ating crypto wallet, okay? Piliin na naman natin ngayon dito yung OKX. Piliin natin yung wallet. There you have it guys, pumasok na yung pera dito sa ating crypto wallet, no? Kung nagtataka kayo kung bakit 8,000 yan, may pinasok din tayong Solana, no? Dinagdagan natin yung ating Solana dito sa ating
crypto wallet. So yeah, hindi na natin napakita yun sa inyo kasi nga hindi ina-allow ni OKX na ma-view ng public yung magiging process nun. But hopefully nakasunod kayo sa kung paano pondohan yung inyong mga crypto wallet. No, kapag may pondo na yung inyong mga crypto wallet, pwede na kayong mag-participate sa paghahanap ng airdrop or sa pagtitrade ng mga new meme coins. No, abangan nyo yung next tutorial natin kasi magfo-focus na tayo sa paghahanap ng airdrop and paghahanap ng mga new meme coins. Until next time guys, have a great day. Peace out.